Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pagdaan sa malawak na likod bahay ng pamilya Marcelo ay naabutan na naman ni Merina si Monchi na nakababa ang tenga sa lupa. Madalas niya na makita ang binata tuwing ganoong oras. Parang lagi yung may pinakikinggan na kung ano sa ilalim ng lupa dahil mukhang laging bagong hukay ang bahaging yon. Madalas kasing nagbubungkal doon ng Kuya Eros ni Monchi para sa mga tanim nilang sari-saring gulay. At kahit na dumi ng mga hayop ang ginagamit na pataba roon ay hindi umaalingaso ang amoy sa paligid. Marami rin kasing tanim doon na mga halamang nag-aalis ng hindi kaaya-ayang amoy. Saglit na huminto ang dalaga at pinagmasdan si Monchi dahil napaka-cute niyang tingnan sa ganoong posisyon. May diferensya kasi sa pag-iisip ang binata kaya kahit 18 taong gulang na ay para rin siyang bata kung umasta. Hello po, Ate Marina. Hello din, Monchi. Maganda umaga sa'yo. Maganda umaga rin po. Bakit nakapaling na naman ang tenga mo dyan sa lupa? Baka mapasukan niya ng insekto. Sige ka. Pakinggan mo, ate. Dali, pakinggan mo. Nilapitan siya ni Monchi at Hinata kaya idinikit na rin ng dalaga ang kanyang tenga sa sahig habang nakatingin sa binatilyong nakangisi pa rin. Wala naman ako naririnig eh. Niloloko mo yata ako, Monchi eh. Sabi kasi ni Kuya Eros, mga 5 oras lang daw ang tinatagal dun eh. Ano ba kasing pinakikinggan mo riyan? Matudungisan lang tayo sa ginagawa mo eh. Hindi na natapos ni Merina ang sinasabi sapagkat mula sa pinto ng likod bahay ay lumabas si Eros, ang kuya ni Monchi na matagal niya nang hinahangaan at pinagpapantasyahan. Pagkalaon ay tumayo na ang binatilyo na sinundan naman ng dalaga. At katulad ng dati ay nahihiwagaan pa rin ang babae sa inaasal ng kanyang mga kapitbahay. O Monchi, mag-asikaso ka na at pupunta na tayo sa doktor. Okay, Kuya. Babay na muna sa'yo, Ate Marina. Bye-bye. Babay rin sa'yo. Babay rin. Pagkatapos mag-usap ay tumakbo na si Monchi papasok sa kanilang bahay. Napatingin naman si Merina sabay ngiti kay Eros na walang reaksyon ng mukha at tumalikod lang kaagad. Ang bahay ng magkapatid na Marcelo at ni Merina ay nasa pinakadulo ng sitio kaya naman sila lang ang magkapitbahay sa lugar na yon. Ang ibang kabahayan kasi ay nakatirik na malapit halos sa bayan. Noon pa man ay may pagtingin na ang dalaga kay Eros sapagkat bukod sa kagwapuhan, katangkaran at pagiging matipuno ay responsable rin yung kapatid. Simula kasi ng maulila ay si Eros na ang nag-aruga kay Monchi. Nasasaksihan ni Merina kung gaano kabuting kapatid at kuya ang binata. Kaya mas lalong tumindi ang pagkagusto niya rito. Para sa dalaga, hindi lang panlabas ang maganda, kundi pati ang panloob na kalooban ng lalaki. Tahimik na tao si Eros at bihirang makisalamuha samantalang si Monchi ay malayong-malayo ang ugali dahil sobrang masayahin at palakaibigan. Naiisip tuloy ng dalaga na kaya ganoon ang binata ay dahil nakatuon lang ang oras noon sa kapatid at wala ng oras sa ibang bagay pati sa pakikipagrelasyon. Napapitik na lang tuloy sa hangin si Merina habang pinagmamasdan si Eros papasok sa loob ng bahay at iniisip ang tungkol sa bagay na yon. Suplado pa rin talaga. Di niya pa rin akong pinapansin. Sayang na naman ang pagpapaganda ko. Makapunta na nga sa bayan. Baka abutin na naman ako ng anong oras nito. Nasabi niya yon dahil naglalakad lang siya papunta sa kabahayan. Bihira kasi ang tricycle na dumadaan doon kaya kung wala ng sasakyan ay kailangan mo talagang maglakad. Nahihiya naman siyang sumabay kay Eros dahil hindi talaga sila halos nag-uusap kahit magkapitbahay. Si Monchi lang talaga ang madalas siyang kaututang dila at sapat na yon para sa kanya sa ngayon. Mabilis na lumipas ang oras.
Pagdating sa kabahayan ay dumaan muna si Marina sa tanggapan ng sityo. Naroon din kasi ang health center nila at kukuha rin siya ng mga gamot ngayong umaga para sa lolo Narciso niyang naka-wheelchair na. Diabetic na kasi ang matandang lalaki kaya nagme-maintenance na. Mabuti na nga lang din ay libre ang mga gamot na nakukuha nila kaya hindi masyadong mabigat na pasanin. Hindi rin naman asikasuhin ng lolo ni Marina kaya nagagawa pa ng dalaga ang makapag-extra ng paglalaba sa mga taga-sityo. Pagpasok niya sa health center ay bumungad kagad sa kanya si Kapitan Arnold kausap si Aling Vicky. Nag-uusap ang dalawa patungkol pa rin sa balita na kumakalat ngayon sa buong probinsya. Nagmano muna siya sa dalawa bilang paggalang bago pumasok sa usapan. Magandang umaga po, Ninong Kap at Aling Vicky. Maganda umaga rin, Marina. Pasensya na po kung naistorbo ko yung usapan ninyo. Kukuha po kasi ako ng gamot ni Lolo Narciso eh. Ay nako, hindi ka naman nakaabala. O siya, sige. At mag-usap na muna kayo ni Vicky. Maiwan ko na muna kayo riyan, ha? Sige po, salamat po. Pag-alis ni Kapitan Arnold ay bumaling na siya kay Aling Vicky na nag-aayos na ng mga nasabing gamot. Marina, pang 1 linggo lang muna itong gamot na ibibigay ko ha. Check up na kasi ng lolo mo sa susunod na linggo. Baka mag-iba siya ng reseta at masayang lang kung magbibigay ako ng pang 1 buwan na gamot. Wala pong problema, Aling Vicky. Sige na, umupo ka muna habang naghihintay. Itatanong ko rin kasi kung kumusta na si Mang Narciso. Salamat po. Ayos naman ang lolo. Ganun pa rin po. Mas gusto niya pa rin na meron siyang ginagawa kaya hinahayaan ko na lang. Basta ang sabi ko lang po, kung alam niyang hindi na niya kaya ang gawain magpatulong siya sa akin. Nasanay kasi talaga ang lolo mo na merong ginagawa. Masipag talaga yun kahit na nung araw pa Di ba nga ang hilig nun magboluntaryo dito sa gawain sa sityo kapag wala siyang trabaho? Oo nga po Ang payo ko lang sa'yo ha, huwag mong iiwanang madalas na mag-isa ang lolo mo, lalo na ngayon. Narinig mo naman yung kwentuhan namin ni Kap, hindi ba? Saglit ko lang naman pong iniwan ng lolo. At saka binabalik-balikan ko rin naman po. Hindi rin naman po umaalis yung kapitbahay namin si Eros saka yung kapatid niyang si Monchi. Ay yung weirdong lalaking yon. Nako, mag-ingat-ingat ka rin doon. Atin-atin lang to ha. Wala talaga akong tiwala sa taong yun Oo nga't magandang lalaki siya at matipuno. Pero parang may kakaiba talaga sa kanya. Mabait naman po si Eros. At saka tahimik lang. Yun nga ang mahirap sa mga taong masyadong tahimik. Hindi natin alam yung tumatakbo sa isip nila. Kaya mag-iingat ka. Payo ko lang naman sa'yo yon. Pwede mong sundin at pwedeng hindi. Basta ingat-ingat lang lalo na si Manong Narciso na naiiwan mag-isa. Medyo nauuso pa naman ulit ang dukutan ngayon. Nung nakaraan lang may nabalita na naman sa kolehiyo ng Bagong Bayan na may nadukot na dalaga. Halos kaidaran mo lang rin. Talaga po? Parang pangatlo na po yata ngayong buwan yun Puting ba na naman po ba? Ay, oo raw sabi ng ibang estudyante. Pero may mga nagsasabi rin na isang lalaki lang. Hindi lang siya mamukhaan dahil naka-jacket Matangkad daw at malaki ang katawan. Ganun po pala. Nakakatakot naman. Oo nga. Kaya yung anak kong si Mel, hindi ko na nga muna pinagagala-gala kapag walang pasok. At saka hatid sundo siya ngayon ng tatay niya. Mabuti na lang po at may motor po si Mang Emil, no? Ay buti nga. At nakakuha kami ng bagong motor. Kahit tulugan tsinyaga na namin dahil mahirap na. Baka mamaya si Mel naman ang matsyempoan ng kidnapper. Opo, tama po yun. Eto na yung gamot ng lola mo. Sige po, salamat po. Huwag mo kalimutan yung check-up ni Manong Narciso sa susunod na linggo ha. Agahan niyo para makakwentuhan ko naman siya. Namimiss ko na rin kausap ang lolo mo Lalo na pagdating sa mga kababalaghan. Ay nako, napakaraming alam nun. Kaya nga po, madalis nga rin po siyang magkwento sa akin ng mga karanasan niya nung bata pa sila at nung buhay pa si Lola Tasya. Ay nako, nakakamiss ang kwento niya. Siya, sige. Saka na tayo mag-usap dahil
Nandyan na yung ibang kukuha ng gamot. Sige po, salamat po ulit dito sa mga gamot. Lumabas kagad si Marina sa health center dahil may iba pang nakapilang kukuha rin ng gamot. Napadaan pa siya sa tanggapan at nakita si Kapitan Arnold na kausap si Konsehal Ivan. Patungkol pa rin sa nauusong pagdukot ang talakayan kaya gumana naman ang kuryosidad ng dalaga. Gusto niya pa sanang makinig sa usapan pero kailangan niya na rin magmadali dahil iinom pa ng gamot si Lolo Narciso. Makalipas ang ilang minutong lakaran, pag-uwi niya sa kanilang bahay ay dumako kagad ang tingin niya sa bakuran ng mga Marcelo. Nang makitang wala pa roon ang sasakyan ni Eros, ay napanguso na lang siya bago bang tuloy-tuloy sa loob ng bahay. Lolo, nandito na po ako. Nandito ako sa kusina. Maring, buti at dumating ka na. Patulong ako saglit pa. Naparami kasi ang lagay ko ng kahoy at baka masunog tong sinasaing ko. Hindi ko maabot ang kahoy Sige po, Lo, ako na po. Nagtungo nga kaagad ang dalaga sa kusina at tinanggal ang ilang kahoy. Tiningnan na rin niya ang sinaing at eksaktong kumukulo na ito kaya mas binawasan niya pa ang apoy. Nang matapos na, ay saka siya bumaling sa lolo niyang nasa wheelchair at nagmano. Kaawaan ka ng Diyos po. Dala ko na po yung mga gamot nyo. Sabi po pala ni Aling Vicky, agahan natin sa susunod na linggo kasi gusto po na ulit kayo makakwentuhan. Nako, si Vicky talaga. Kung gusto niya ako makakwentuhan pumunta siya dito kapag may oras siya. Lo, alam niyo naman pong laging abala yun sa health center. Wala naman kasi siyang kapalitan dun Di bale, sa susunod na lang na linggo agahan na lang natin doon sa kanila. Hindi na umimik si Marina. Ngumiti na lang siya at habang naghihintay na maluto ang sinaing ay naganda na rin siya para sa panligo ni Lolo Narciso. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 9:30 ng gabi. Tulog na si Lolo Narciso at nagsasara na nga ng bintana si Marina. Napakatahimik ng paligid ng walang ano-ano ay narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Eros. Napatingin siya sa bakuran ng kapitbahay at nakita nga niyang binuhat na matipunong lalaki ang natutulog niyang kapatid. Kinabi na sila nag-uwi ngayon Saan pa kaya sila nagpunta bukod sa ospital ng bayan? Pinagmasdan niya lang ang magkapatid na papasok na sa loob ng bahay ng mga yon. Bakit ba pati yung pinoproblema ko pang isipin? Ano ba yan? Hahawiin na sana paloob ng kurtina ng bintana nang makita niya ulit si Eros na lumabas at bumalik sa kotse. Napalingon pa nga sa kinaroroonan niya kaya umiwas siya ng tingin. Pag-alis ng sasakyan ay nagtataka niya tong sinundan ng tingin hanggang sa mawala na at hindi na maabot ng kanyang tanaw. Iniwan niya mag-isa si Monchi? Saan naman kaya siya pupunta sa ganitong 10:00 na ng gabi? Teka nga, bakit ko nga ba pinoproblema na naman yun? Hindi niya naman ako girlfriend para mag-isip ng kung ano-ano. Ay nako, Marina. Huwag kang feelingera Ay nako, makatulog na nga. Kinabukasan, pagbangon ng dalaga ay naabutan niya si Lolo Narciso sa tabi ng bintana. Nakalapat ang mga paa ng matandang lalaki sa sahig na parabang sumusubok na lumakad. Nagtaka ang babae kaya lumapit siya sa wheelchair para rin umalalay sa kanyang lolo. Lo, ano po ginagawa niyo? Baka madisgrasya pa po kayo kung sinusubukan niyong tumayo o maglakad Aalalayan ko po kayo saglit. Hindi naman ako nagtatangkang maglakad po. Dinadama ko lang ang sahig dahil para kasing nakakarinig ako ng pagdagundong sa ilalim ng lupa. Ano po? Pagdagundong po? Tanggalin mo ang tsinelas mo at subukang damhin ang sahig. Nawiwirduhan man, ay sinunod pa rin ni Marina ang sinabi ng matandang Ginoo. Matagal siyang nanatili na walang pambahay na tsinelas at dinama nga ang malamig na sahig. Pero wala naman siyang nararamdaman kahit na ano. Wala naman po ako nararamdaman, Lolo Nawala na nga Kuya Eros, wala na akong naririnig sa ilalim ng lupa.
Sabay na napatingin ang maglolo sa bintana matapos marinig ang sigaw na yun ni Monchi. Napakunot na naman ng noo si Marina dahil doon. Nawiwirduhan kasi siya sa mga nangyayari. Sabi ko naman sa iyo, Mering, meron talaga kung anong gumagalaw sa ilalim ng lupa. Mukhang naririnig din yun ni Monchi katulad ka. Wala naman po ako naririnig, Lolo eh. Baka naman guni-guni niyo lang po yun. Kung guni-guni, bakit naririnig din ng kapitbahay natin? Eh, hindi ko po alam. Tara na nga po't mag-almusal na tayo. Iinom pa po kayo ng gamot eh. Inasikaso na nga ng dalaga ang pagkain nilang maglolo at pagkatapos mag-almusal ay lumabas na siya ng bahay. Meron kasi siyang labada ngayong araw sa kabayanan. Matapos makapagpaalam kay Lolo Narciso ay napadana naman siya sa malawak na likod bahay ng mga Marcelo. At katulad ng tipikal na araw ay nakita niya si Monchi na abala na naman sa pagdama ng lupa. Nagdire-diretso lang siya hanggang sa makita si Eros na tila ba kagigising lang. Wala tong suot na damit habang nagkakape kaya tumambad sa kanyang paningin ang magandang hubog ng pangangatawan ng binata. Napalunok na lang ng laway ang dalaga pero hindi niya pinahalata ang pagnanasa sa gwapo at matipunong lalaki. Kinawayan niya yon pero pagtingin sa kanya ay tila wala na namang reaksyon ng mukha. Napakasuplado naman talaga kahit kailan. Kuya! Kuya! Nawala na yung tunog! Hindi man lang tumagal ng 5 oras? Sayang! Sa susunod naman sana, kuya! Yung tatagal naman ng 5 oras o kaya mas matagal pa ron. O sige, kumain ka na at luto na yung almusal. O sige po kuya. Pinagmasdan na lang ni Marina ang dalawang magkapatid habang napapakunot ng noo. Hindi kasi siya makarelate sa usapan nilang puro kawirduhan. Nagtuloy-tuloy na siya sa paglalakad hanggang sa marating ang kabayanan. Dumiretso kagad siya sa bahay ng mag-asawang Tiburcio at Victorina. Nakahanda ang mga labahin pagpasok niya sa loob ng bakuran. Naabutan niya pa ang mag-asawa na naglalampungan kaya napayuko na lang siya bago kumustahin ang mga yon. Pagkatapos maglaba roon ay binayaran naman siya kaagad ng mag-asawa. Umuwi muna siya at bumili ng lutong ulam dahil magtatanghalian na rin. Pagdating sa tapat ng bakuran ng mga Marcelo ay meron siyang narinig na boses ng babae. Dahil doon ay natigilan siya at pasimpleng sumilip sa bintana. Doon nga ay nakita niya si Eros na kaharutan ng isang magandang babae habang si Monchi naman ay abala lang sa paglalaro. Sino naman yung babaeng yon? At saan niya nahagilap? Mukhang hindi taga rito yun ah. Damang-dama ang pagkainis niya at kitang-kita yon sa hilatya ng kanyang mukha. Lalo na nang biglang papakin ng magandang babae ang pisngi ni Eros. Pagkalandi-landi naman ang babaeng yan. Kung makapapak ng halik eh, akala mo... Yumukod siya kaagad nang biglang tumingin sa kinaroroonan niya si Eros. Siniksik niya ang sarili sa isang sulok para hindi siya makita hanggang sa maramdaman niya ang paglapit ng gwapong binata roon. Narinig na lang niya ang paghawi ng kurtina at ang mahinang yabag na paalis na sa bintana. Sinundan na yon ng pangngiti ng babae na parang kilig na kilig sa nangyayari. Doon na muna tayo sa kwarto. Hayaan na muna natin maglaro dito yung kapatid ko. Nang marinig yon ng dalaga ay iba kagad ang naglaro sa isip niya. Kaya napaismid na lang siya at hindi malaman sa sarili kung bakit siya biglang nainis. Pag-uwi ng bahay ay hindi maipinta ang mukha niya nang mapansin ni Lolo Narciso. Bakit nakabusagot ang mukha mo, Mering? Wala po, Lo. Mano po, may binili akong ulam sa karinderya doon sa kanto. Sige na po, kain na po tayo. Sisilip-silip ka pa kasi ron sa bahay nila Eros eh. Kaya kung ano-ano yung nakikita mo. Eh naku, wag na po natin pag-usapan, Lolo. Naiinis lang ako kapag naalala ko. Akala ko pa naman napakamaginoon niyang si Eros. Katulad lang din pala siya ng ibang lalaki. Ang dami-daming lalaki rito sa sityo, apa.
Huwag mong ito ng sarili mo sa iisa, lalo na't hindi ka naman natitipuhan. Ay naku, Lo, kumain na lang po tayo. Habang nananangalian ay panay ang sulyap ng dalaga sa bintana dahil inaabangan niya talaga ang magandang babae na kasama ni Eros. Hanggang sa matapos sila sa pagkain ay nakaantabay lang siya sa kapitbahay pero hindi yon lumalabas. Pasado alauna ng tanghali kung saan tirik ang araw ay nagpaalam na ulit siya kay Lolo Narciso. Dumiretso naman siya sa bahay ni Kapitan Arnold dahil ngayon na niya naisip na maglaba roon kaysa ipagpabukas pa. Pagdating niya sa bahay ng Kapitan ay naabutan niya si Konsehal Ivan na nagkukumpuni ng sasakyan. Niyukuran niya lang ang lalaki na ngumiti naman sa kanya. Hindi kagwapuhan ng nasabing binata at ito rin ang pinakabatang konsehal sa kanilang sityo. Matanda lang ng 3 taon sa kanya. Ramdam ni Merina na may pagtingin sa kanya ang nasabing lalaki pero hindi kasi ang kagaya ni Konsehal Ivan ang tipo niya. Ang dahilan ng dalaga, hindi na nga siya kagandahan ay pipili pa siya ng hindi rin kagwapuhan. Dumiretso na kagad siya sa likod ng bahay ni Kapitan Arnold at sinimulan na ang paglalaba. Mga bandang 3:00 ng hapon, nang nagsasampay na ng mga damit ay nagdatingan ng iba pang konsehal at tanod. Narinig nga niya na pinag-uusapan na naman ang tungkol sa nadukot na estudyante na hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Napakabit na lang siya ng balikat habang pasimpleng nakikinig sa usapan. Maya-maya pa nga nang matapos na ay nagpaalam na siya sa punong sityo at ibinigay naman noon ang nararapat na bayad. Nagtungo kagad si Merina sa palengke para bumili ng masarap na ulam. At nang pauwi na sila ay nasa lubong niya na naman si Eros sa kayang kotse at nakita niya rin ang magandang babae roon. Dinaanan lang siya na parang hindi nakikita kaya napaismid na naman ng dalaga na halata ang pagkainis. Talagang dinaan-daanan lang ako. Hindi ko na talaga siya papansinin kahit kailan. Kala niya, porki gwapo, porki maganda ang katawan, porki type ko siya, pinabaliwala niya lang ako. Tama nga ang lolo. Dapat maghanap na ako ng ibang lalaki na hindi na kabayong malaki. Napalingon siya sa likod nang makita ang di pamilyar na sasakyan. At nang maalala niya ang tungkol sa dukutang nangyayari ay tumakbo siya kaagad lalo na nang bumusina ang nasabing kotse. Diyos ko po, baka yan yung nagdudukot ng mga tao. Sa sobrang pagkataranta ay hindi na niya namalayan ang dinaraanan kaya naman natisod siya at natumba. Kumalat din tuloy sa daan ang mga pinamili niya kanina sa palengke. Pagkatayo ay hindi alam ng dalaga kung dadamputin niya ba ang mga nagkalat sa lupa o tatakbo na ng mabilis. Pero bago pa siya nakaisip ng kung anong gagawin ay may humawak na sa kanyang balikat. Takot at gulat siyang napatras hanggang sa makita si Konsehal Ivan na nagtataka ang itsura ng muka. Nang maintindihan ni Merina na ang nasabing lalaki ang sakay ng sasakyan ay bigla siyang namula sa hiya. Naalala niya rin kasi bigla na ang di pamilyar na kotse ang inaayos ng binata kanina doon sa bahay ni Kapitan Arnold. Oh, ayos ka lang? Ba't bigla kang tumakbo, Merina? Nadapa ka tuloy. Nagulat kasi ako sa pagbusina mo eh. Eh bakit? Akala mo siguro ako yung sasakyang nangunguha ng mga estudyante, ano? Eh kasi naman, hindi pamilyar yung itsura ng sasakyan eh. Nakakainis ka. Ang lakas tuloy ng kabog ng puso ko hanggang ngayon. Eh sorry naman. Tinetesting ko lang kasi itong sasakyan na nabili ni Kap para raw kapag may emergency, ito na raw ang gagamitin. Hindi pa kasi dumarating yung sasakyan ng sityo na nirequest niya eh. Tara na, sumakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Doon din naman ang ikot ko eh. Gusto sanang tumanggi ng dalaga dahil hindi niya talaga tipo ang konsehal. Pero nang maramdaman ng pananakit ng hita ay pumayag na rin siya. Pagkakuha nila sa mga nagkalat na pinamili ay sumakay na sila pareho sa kotse at nagtungo na sa destinasyon. Pagbaba niya sa tapat ng bakuran ay naabutan niya si Lolo Narciso at ngumiti yun nang makita sila.
Paglingon naman ng dalaga sa bakuran ng kapitbahay, ay nakita niya si Monchi na nakasilip sa bintana na tila hindi natutuwa. Nginitian niya ang binatang may depresya sa isip pero sumimangot lang yon at kaagad dinawi ang kurtina ng bintana. Mukhang wala sa mood ngayon si Monchi ah. O paano, Marina? Alis na ako. Ipaalam mo na lang ako sa lolo mo, ha? Sige, salamat Konsi. Huwag mo lang akong tawagin, Konsi. Halos, magkaedad lang naman tayo kaya okay nang Ivan. Okay Ivan, salamat ulit. Hindi pa man nakakalayo ang sasakyan ay pumasok na kagad sa bakuran ng dalaga saka nagmano sa lolo niyang natutuwa sa nakikita. Siningkitan niya ng mga mata ang matandang lalaki dahil doon. Ay naku po Lolo, alam ko pong nasa isip mo. Walang kahit na ano sa amin ni Ivan ha. Nagkataon lang na kailangan niya po kong ihatid dito. Ay bakit? Wala naman akong sinasabi ah. Yung mga ngiti niyo po kasi. Ay bakit? Wala rin namang masama ah. Pareho naman kayong binata at dalaga ni Ivan. Bukod doon mabait siyang konsihal at maaasahan. Mas mapapanatag ang loob ko kung siya ang pipiliin mong maging nobya. Para pwede na akong magpahinga kapag ganon. Lolo naman po Yan na naman po kayo sa mga ganyang sinasabi niyo Kaya ayaw ko po talaga mag-boyfriend kasi ganyan po lagi niyong sinasabi. Para kayong laging namamaalam na. Matanda naman na kasi ako pa. Kaya ayos lang sa akin. At para wala na rin pabigat at alalahanin sa iyo. Hindi naman po kayo naging pabigat sa akin kahit kailan, Lolo. Inspirasyon ko po kayo araw-araw para magpakasipag ako. Kaya po sana, iwas-iwasan niyo na po yung pagsasabi ng mga ganyang bagay. Lalo na po yung pamamaalam. Ay naku, tara na nga po sa loob. Tulungan niyo na lang po kung iluto tong sinigang na sabaw. Nagluto na nga sila ng makakain at pagkagat ng dilim ay sabay nang naghapunan na maglolo. At dahil sa marami ang niluto nilang sinigang na bangus, kaya naisipan nilang magbigay sa magkapatid na Marcelo. Dala ang siyang mangkok na may lamang ulam ay excited na siyang nagpunta sa kabilang bahay. Bago kumatok ay sumilip muna siya sa bintana pero ganun na lang ang pagkagulat niya sa nakita. Punong-puno kasi ng dugo ang bibig ni Monchi at para tong may kinakain kung ano sa sahig. Hindi niya tuloy napigilan ng sarili na mapasigaw kaya napalingon sa gawin niya ang magkapatid. Kagad na binuksan ni Eros ang pinto at sa labas noon ay nakatayo si Melina na takot sa nakita. Pero tinawanan lang siya ni Monchi bago lumapit at magsalita. Ate Melina, ang pula-pula ng labi ko no? Pinapako kasi itong pasalubong ni Kuya Ang sarap Tikman mo! Matamis siya! Candy lang yan. Binili ko sa bayan. Ganun ba? Bakit ka pala sumigaw kanina? Natakot ka ba sa nakita mo? Kasi nagulat ako sa itsura ni Monchi Akala ko tubo na. Ha? Ganun ba? Pasensya na Monchi, maghugas ka na nga ng mukha mo rin sa kusina. Bilisan mo. Opo, Kuya. Mas lalong nabighani si Marina nang makita niya ang tila pamatay ng ngiti ng gwapong binata. Pakiramdam niya tuloy ay para siyang nasa alapaap at bigla na naman siyang nagpantasya sa isip. Kaya hindi niya namalayang bumaling na ulit sa kanya ang atensyon ng kausap. Oh, okay ka lang, Marina? Ay, oo nga pala. Pasensya na. Siya nga pala may dala kong ulam para sa inyo. Mainit-init pa yan. Sinigang na bangus yan at masarap. Saka natural na pampaasim ang ginamit ko dyan. Ganun ba? Mukhang masarap nga to. Amoy na amoy ko Siguradong mapaparami ako ng kain nito. Ito naman, nambola ka pa. Uy, hindi pambobola yun salamat na lang. Walang anuman. Isoli mo na lang yung mangkok kapag okay na. O sige na, aalis na ako. Naghihintay na si Lolo
Pagbalik sa kanilang bahay ay tuwang-tuwa siyang napahamak sa dibdib. Sa unang pagkakataon kasi ay nakausap niya rin ng mahaba-haba si Eros. Kilig na kilig tuloy siya habang kumakain ng hapunan, samantalang si Lolo Narciso ay napapailing na lang. Alam kasi ng matandang lalaki na kapag ipinilit pa ni Merina ang nararamdaman para sa kanyang kapitbahay, siguradong sa huli ay magsisisi lang to at magiging talunan. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 10:00 ng gabi, habang nagsasara ng bintana, ay nakita na naman ni Merina na lumabas ng bahay si Eros. Saan naman kaya siya pupunta? Parang kagabi rin, nakita ko siyang umalis. Siguro pupunta na naman niya yung girlfriend niyang lamang lang naman sa akin ng ilang paligo. Napaismid siya habang pinagmamasdan ng kotse hanggang mawala sa kanyang paningin. Ay nako, okay na sana kanina eh. Pero ngayon naiinis na naman ako. Nagsiselos na naman ako kahit wala namang dapat pagsilosan. Di naman kami pero naiinis talaga ako. Padabog niyang hinawi ang kortina at nang masigurong nakasarado na ang mga pinto at bintana, ay nagtungo na siya sa silid. Pinilit ng dalaga ang sarili na makatulog kahit pa naiinis pa rin siya. Pasado 3:00 ng madaling araw ay nagising ang dalaga dahil sa pag-uyog ng kanyang lolo. Napabalikwas siya ng bangon at antok na nagkusot ng noo. Bakit po, Lo? Narinig mo ba yun, Mering? Parang may umiiyak sa katabi nating bahay. Kanina pa ako nakasilip sa bintana. Wala pa yung sasakyan ni Eros. Po? Dali-daling tumayo si Merina at sumilip sa bintana. Katulad ng sinabi ni Lolo Narciso, wala pa nga ang sasakyan ni Eros at ang naririnig nilang pag-iyak ay si Monchi. Naiwan ang matandang lalaki sa pintuan dahil pinuntahan kagad ng apo niya ang kapitbahay. Pagpihit ng dalaga ay nagulat din siya dahil hindi nakakandado ang pinto. Binuksan niya to at pumasok kaya tumambad sa kanyang paningin ang binatilyong may diferensya sa pag-iisip. Nakaupo yun sa tapat ng isang pintong nakakandado sa bandang kusina habang parang batang paslit na nagtatantrum. Nilapitan niya kagad yon para aluin. Kaya lang dahil sa malaki ring tao ang binatilyo kaya hindi niya naman maawat. Monchi, Tana, ano nangyayari? Nasaan ang Kuya Eros mo? Nagugutom na ako. Nagugutom na ako. Ako, ano bang gusto mong kainin? Sige, ipagluluto na lang kita, ha? Kaya tumahan ka na muna. Nagugutom na ako. Nagugutom na ako. Nagpatuloy sa pagtatantrum si Monchi kaya nagtungo na kagad ang dalaga sa kusina para tingnan kung may mga natitira pa silang pagkain. Wala naman siyang nakitang kahit anong luto at pati ang binigay niyang sinigang na bangus ay nakita pa niya sa basurahan. Buong buo pa yun at walang bawas. Napakunot siya ng noo nang mapagtanto na itinapon lang pala ang binigay niyang ulam kagabi. Pero hindi na muna masyadong inisip yon dahil nakatuon ang atensyon niya kay Monchi na nagmamaktol pa rin at umiiyak. Hanggang sa maya-maya pa, habang naghahalugog siya ng pupwedeng ipakain sa binatilyo, ay bigla na lang nun inuntog ang sarili sa pintong nakakandado. Uy, Diyos ko po! Gusto ko yung pagkain namin dito! Nagugutom na ako! Uy, wag mo iuntog ang ulo mo sa pinto. Masasaktan mo ang sarili mo. Diyos ko po, nasaan na ba kasi si Eros? Paglingon ni Merina kay Monchi ay gano'n na lang ang gulat niya nang makitang tila na mula ang mga mata ng binata. Naglaway din to na parang isang asong ulol. Monchi, anong nangyayari sa'yo? Mabilis sa mga sumunod na pangyayari dahil bigla na lang siyang dinamba ng binatang tila na wala na ng tuluyan sa sariling katinuan. Pareho silang napahiga sa kusina. Mabuti na lang ay kahoy ang sahig. Kaya kahit na tumama ang ulo ng dalaga ay di naman siya nasaktan ng ganon. Mas lalo siyang natakot ang marinig na gumagaralgal na ang boses ni Monchi bago magsalita na parang nag-iba na rin ang boses.
Sinabing nagugutom na ako eh. Nang tila sasakmali na siya ng binatilyo ay napapikit na lamang si Merina. Hindi na niya alam kung ano pa ang mangyayari kaya naisigaw na lang niya sa isip ang paghingi ng tulong sa Diyos. Kasunod noon ay nakarinig sila ng tunog ng sasakyan ng pulis. Biglang tila natauhan si Monchi at kusang umalis sa pagkakadagan kay Merina. Saka nagsumiksik sa ilalim ng mesa habang umiiyak. Tumayo naman ang dalaga at tumakbo palabas. Pagbukas ng pinto ay sumalubong nga sa kanya si Eros na sugatan kasunod ng pulis ng bayan. Duguan ang noon at may mga gasgas sa braso at binti. May punit din ang mga damit na halatang galing sa aksidente. Anong nangyari sa iyo, Eros? Hindi siya pinansin ng binatang duguan. Dumiretso kasi yon kay Monchi na kagad yumakap matapos makita ang kanyang kapatid. Habang pinagmamasdan tuloy sila ni Merina ay hindi lubos maisip ng dalaga kung ano ang nangyari kanina. Para kasing naging mabangis na hayop si Monchi na handa ng manakmal ng sino mang tao. Kuya, saan ka ba pupunta? Gutom na ako. Hindi na matahimik yung tiyan ko eh. Pasensya na talaga, Monchi. Iniwan mo ako mag-isa eh. Sabi mo di mo ako iiwan eh. Pasensya ka na talaga, Monchi ah. Tahan na, sige na, kakain na tayo. Hindi na kita ulit iiwan na mag-isa, pangako. Nang makita ni Merina ang tagpong yon, ay mas lalong nahulog ang loob niya kay Eros. Kitang-kita niya kasi matinding pagmamahal ng binata sa nakababatang kapatid. Ilang saglit pa, nang okay-okay na ang lahat, ay nilapitan sila ng pulis at sinabi kay Eros na kailangan na niyang sumama muna sa police station para makuhanan ng ilang impormasyon. Humiling naman ang gwapong binata na kung pwede sa umaga na lang siya kausapin dahil nga kay Monchi. Nung una ay tila ayaw pumayag ng mga pulis. Pero nang sumingit si Merina sa usapan pati si Lolo Narciso na nagtungo na rin doon, ay napapayag na nga ang mga kapulisan. Pag-alis ng mga pulis ay nag-offer ang dalaga na gamutin ang sugat ni Eros pero tumanggi na yon. Nakiusap na lang ang matipunong binata na iwan na muna silang magkapatid na nirespeto naman na maglolo. Dahil sa nangyaring yon, ay pasado alas 5 na ng umaga nakatulog si Merina at nagising din ng alas 8 ng umaga kaya masakit ang ulo niya. Nang sumilip siya sa likod ng bahay ay di niya nakita si Monchi kaya nagtaka siya. Maaga silang sinundo ng pulis kanina. Mag-aalas 7 ng umaga. O sige na, magkape ka na muna, Mering. Salamat po, Lo. Pasensya na po, tinanghali ako ng gising. Medyo masakit pa ang ulo ko dahil alas 5 na po ako halos nakatulog. Eh huwag kang mag-alala. Nainit ko naman na yung ulam natin kagabi. Kumain na rin ako at uminom ng gamot. Kaya ikaw, magkape ka na rin at kumain para magising na yung diwa mo at mawala na ang sakit ng ulo mo. Sige po, Lo. Habang kumakain ay naalala tuloy ng dalagang binigay niyang ulam na tinapon lang ni Eros sa basurahan. Napaismid siya at napailing na tila naiinis. Mas natuon pa ron ang pansin niya kaysa sa inasal ni Monchi kagabi na parang isang mabangis na hayop. Sabi-sabi pa siyang mukhang masarap tapos itatapon niya lang pala sa basurahan. Hindi na lang pinakain sa hayop eh. O kaya sana di na niya tinanggap para di na ako nasasaktan ng ganito. Ay nako, di na ako magbibigay ng ulam sa kanila sa susunod. Pagkatapos makapag-almusal, ay nagpaalam na ulit ang dalaga para magpunta sa kabayanan at maglabada. Ngayong araw ay sa bahay ni Aling Vicky naman ang punta niya. Tiyempo na naroon ng ginang dahil pansamantala yung lumiban dahil parehong may sakit ang asawa niyang si Mang Emil at ang anak niyang si Mel. Nang nasa malapit sa gate ang dalaga ay nakita niya ang ginang na papalabas papunta sa katabing bahay na may tindahan. Bibili kasi yun ng panlabang sabon at hindi na malayang nasa likod niya ang alagang tuta. Dahil malimit na may dumadaan na tricycle sa parting yon, kaya na makita ni Merina ang nasabing tuta ay nataranta siya. Aling Vicky! Aling Vicky!
Yung tuta niyo po baka masagasaan. Ay, anak ng teteng. Ikaw talaga putyo kayo. Halika nga rito, tuta ka. Salamat sa iyo, Merina. Marami pa namang nadaan na tricycle dito. Hintay mo na lang ako dyan at bibili lang ako ng mga sabon. Kumain ka na lang din muna doon at may tinapay sa kapalaman sa kusina. Samahan ko na lang po kayo, Aling Vicky. Sige, ikaw ang bahala, Merina. Habang papunta ang dalawa sa tindahan ay napag-usapan nga nila ang nangyari kaninang madaling araw. Nakarating din kasi kagad ang balita kay Aling Vicky patungkol nga sa insidenteng kinasangkutan ni Eros. Doon nga nalaman ni Merina na naaksidente pala si Eros at ang kasama niyang babae ay kritikal ang lagay ngayon sa ospital. Mas lalo tuloy nag-alala ang dalaga para sa gwapong binata. Sa kabilang banda naman ay naghahalo ang emosyon niya patungkol sa kalagayan ng magandang binibini. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot dahil nga malala daw talaga ang lagay nun. Sa dami nilang napagkwentuhan ay hindi nila namalaya na natapos na pala ang paglalaba. Pasado 3:00 ng hapon ay nagbayad na si Aling Vicky sa kanya. Kaya nagpunta kagad siya ng palengke para bumili ng masarap na ulam. Pag-uwi ng bahay ay napalingon na naman siya sa bakuran ng mga Marcelo at napakatahimik doon. Kumusta na kaya si Eros pati si Monchi? Sana ayos lang silang dalawa. Pumasok na nga siya sa bahay at nagmano kay Lolo Narciso bago iluto ang ulam nilang adobo. Kinabukasan, pagsilip ni Merina sa likod bahay ng kapitbahay ay wala roon si Monchi kaya tila nanibago siya. Kung minsan kasi ay ang lalaking isip bata ang alarm clock niya sa umaga. Nalungkot siya ng kaunti dahil alam niyang hindi pa rin ayos ang lagay ng magkapatid lalo na si Eros. Hinayaan na lang niya dahil alam niyang nagpapagaling pa yon sa dami ng sugat na natamo. Ganon pa rin sa mga sumunod na araw. Walang Monchi na nag-iingay at naglalaro sa taniman ng mga Marcelo. Kapansin-pansin nga rin na nabubulok na ang mga tanim kaya medyo nag-alala na rin talaga si Merina. Hindi niya kasi nakikitang lumalabas ang dalawa. Pero alam niyang may tao sa loob ng bahay ng mga Marcelo. Napapansin niya ring tuwing umaga si Lolo Narciso na palaging inilalapag ang mga paa sa sahig na para tong dinadama. May mga naririnig nga raw kasi ang matandang Ginoo na kung anong may buhay sa ilalim ng lupa. Pero sa tuwing pakikinggan ng dalaga ay wala naman siyang naririnig. Lumipas pa ang ilang araw. Katatapos lang ng check-up ni Lolo Narciso sa health center nang bigla naman itong naaksidente. Nahulog ang matandang lalaki sa mahabang hagdanan dahil hindi niya nakontrol ang wheelchair. Huli na nang makita ni Merina dahil kausapan niya ang doktor na taga-ospital ng bayan para sa bagong gamot. Tumama ang noo ni Lolo Narciso at nalamog ang tagiliran kaya nagpayo ang doktor pati na rin si Aling Vicky na magpunta na sa ospital ng bayan. Mabuti na lang ay to the rescue si Konsehal Ivan na dinala kagad na matandang Ginoo sa pagamutan. Ayon sa nagsuring doktor, ay kailangan magtagal ng kanyang lolo ng ilang araw para masigurong malayo na sa panganib. Sensitibo na kasi ang katawan ng mga matatanda kaya mas mainam na maobserbahang mabuti. No, uwi po muna ako sa bahay Kukuha ko ng mga gamit nyo. Kasi po sabi ng doktor mga 3 araw ka raw oobserbahan. Kapag nakita nilang okay ka na, doon na lang po ikaw makakauwi. Sige, Mering. Pag-iingat ka ha. Kapag ginabi ka na huwag ka nang tumuloy dito. Ipagpabukas mo na ang pagpunta. Okay lang naman ako dahil mababait naman ang mga nagbabantay sa akin. Sige po, wag po kayo magpapasawi sa mga nurse po dito ha. Pasado 3:30 ng hapon ay umuwi ng bahay ang dalaga para nga kumuha ng mga gamit ng kanilang lolo. Subalit ginabi na siya. Nagkaroon kasi ng aberya sa bandang terminal matapos mabalita na meron na namang isang estudyanteng dalagita ang nadukot. Nagkagulo roon dahil nagwala ang magulang ng nasabing babae habang pinapakalma ng mga pulis.
May mga nakakita sa nasabing mandurukot pero masyado raw mabilis sa mga pangyayari kaya hindi na nila nahabol pa ang lalaki. Wala rin daw silang nakitang ibang kasama nun. Kaya nanggalaiti ang mga magulang ng biktima dahil wala man lang nakahuli sa dami ng tao sa terminal. Kaya pagdating ni Marina sa mismong bukana ng sityo ay napaisip tuloy siya tungkol sa nangunguhan ng tao. Ang tindi naman durukot na yon. Mag-isa lang siyang gumagawa hindi pa siya mahuli ng mga tao. Normal na nilalang kaya siya? Ay anak ng tinampay! Ay ba naman? Bakit bigla-bigla kang sumusulpot dyan? Nakaka-nervous ka, alam mo ba yon? Ay, pasensya na Marina. Bakit ka ninenervyos? Ano, kumusta? Okay na ba si Lolo Narciso? Oo, ayos lang naman siya. Hindi naman siya ang dahilan kung bakit ako ninervyos Galing kasi ako sa terminal kanina. May nadukot na naman daw na dalagita kaya nagkakagulo na naman ng mga tao ron sa bayan. Ah, ganun ba? Mukhang napapadalas na yung dukutan na yan Dapat talaga may gawin ng mga kinauukulan. Ang alam ko nga si Kap magpapatawag na rin ng emergency meeting sa mga konsehal para sa seguridad ng mga taga-sityo. Ay mabuti naman kung ganun. Kasi sa totoo lang, kinakabahan talaga ako lalo na't dalawa lang kami ni Lolo sa bahay. Hindi pa nakakalakad ng Lolo tapos ang balita ko panay babae raw ang dinudukot. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papayag na may mangyari masama sa inyo ni Lolo Narciso. Lalo na sa'yo, no? Salamat. Dapat sinabi mo na uuwi ka rin pala ngayon para na hinintay na kita sa ospital kanina at naihatid sa inyo. Ay nako, okay lang naman. Salamat ulit Sama na lang kita pauwi sa inyo. Okay lang ba? Naiilang man ay pumayag na si Marina dahil natatakot din naman siyang maglakad mag-isa. Lalo na ngayong uso nga ang mandurukot ng mga kababaihan. Wala silang masyadong napagkwentuhan dahil tila hindi rin naman siya interesado. Sa tuwing magbubukas ng usapan ng binatang konsihal ay tinatapos niya lang din ito kaagad. Isang tanong, isang sagot. Sa pamamagitan nun ay ipinapahiwatig na niya ang pagkawala niya ng interes sa kausap. Natuwa ang dalaga na makita na ang kanilang bahay dahil sa wakas matatakasan na niya ang binata. Tumakbo siya kagad papunta sa gate saka kumaway kay Konsehal Ivan nang umiti lang din bago tumalikod. Nang mawala na yun sa kanyang paningin ay tumanaw siya sa kapitbahay. At nang makita na nandun na ulit ang sasakyan ni Eros ay tila nabuhayan siya. Mabuti naman dahil nabalik na at naayos ng sasakyan nila. Sana maging okay na sila. Namimiss ko na silang makita lalo na si Eros. Pumikit siya at inimagine ang mukha noon, kaya nakaramdam na naman siya ng kilig sa katawan. Pagdilat ng mga mata ay nakita niya nga ang mismong mukha ng gwapong binata na nakatayo sa harap ng bintana. Wala yung pangitas ng damit kaya sumambulat ang magandang hubog ng katawan. Napalunok na naman tuloy ang dalaga dahil sa paghanga. Nagkatitigan lang sila ng ilang segundo pero para kay Marina ay napakatagal na ang oras na lumipas. Natauhan lang siya nang hawiin ni Eros ang kortina bago magpatay ng ilaw. Napakunot tuloy ng noo ang dalaga. Ay nako, ang suplado pa rin talaga. Pero okay na yon. At least alam kong okay na siya at magaling na. Pumasok na siya at nag-asikaso muna ng magiging hapunan. At dahil kumagat na ang dilim kaya sinunod na rin niya ang payo ni Lolo Narciso na bukas na bumalik sa ospital ng bayan. Mabilis na lumipas ang oras, katatapos niya lang ayusin ang mga gamit na dadalhin bukas sa ospital. Inilapag niya ang malaking bag sa sala para nakahanda na bukas bago siya umalis. Nang itutungtong niya sana ang bagay sa lumang upuan, ay bigla naman yung nahulog dahilan para mapadapa rin siya. Hindi naman masyadong nasaktan ng dalaga pero nang pumaling ang tenga niya sa sahig, ay bigla siyang napakunot ng noo. Meron kasi siyang narinig na kaluskos mula sa ilalim ng lupa. Teka, ito ba yung sinasabi ni Lolo?
Muli niyang inilapat ang tenga sa sahig pero nawala na ang tunog. Pagkalaon ay hinubod niya naman ang tsinelas na pambahay bago dinama ang lupa. At nagulat siya nang biglangang meron siyang nadama doon. Dahilan para bigla siyang mapatalon sa lumang upuan. May gumagalaw sa ilalim ng lupa. Pero ano yun? Naantala na siya sapagkat mula sa kapitbahay ay nakarinig siya ng mga mahihinang kalabog. Gusto niya mang pumunta roon pero alam niya rin sa sarili na sa halip makatulong baka maging sagabal pa ang tingin sa kanya ni Eros. Naalala niya rin tuloy ang nangyari nung nagtantrum si Monchi na bigla na lang inuntog-untog ang sarili hanggang sa tila maging isang mabangis na hayop. Ano kaya nangyayari sa kanila? Sana ayos lang sila. Napabuntong hininga na lang siya bago hawiin ng kurtina at magtungo na sa kwarto at matulog. Dala na rin ng pagod at sa dami ng iniisip ay mabilis ngang ninakaw ng antok ang kanyang diwa. Nakatulog siya ng mahimbing at naalimpungatan pasado 3:00 ng madaling araw. May naaninag siyang nakatayong tao sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Iniwan niya lang kasing bukas ang pinto para mas presko. Lolo? Nang ma-realize niyang siya nga lang palang mag-isa sa bahay noon, ay bigla siyang napabalikwas ng bangon. Tumakbo naman bigla ang kung sino man habang siya ay takot na nagsumiksik sa pinakadulo ng kama. Sino yan? Kalabugan sa bandang kusina ang naging sagot ng nasabing nilalang, kaya mas lalong nahintakutan ng dalaga. Pero sinikap niyang labanan ng takot na namumuo at umiisip ng paraan. Dali-dali siyang lumapit sa pinto at kaagad yung sinara at kinandado. Hinarang niya rin ang tukador para mas makasigurong hindi siya mapapasok ng nanloob. Kahit mabigat ang nasabing bagay, daldala ng takot ay naitulak niya at naiharang sa pinto. Bumalik din siya sa kama at nagkumot habang nananatiling nagmamasid sa paligid. Napayak na lang siya at napasandal na lang na sana mag-umaga na dahil naririnig niya pa rin ang ingay sa bandang kusina. Panginoon, huwag mo po akong hayaan mapahamak. Iligtas niyo po ako. Ayaw ko pa pong mamatay. Alam ko marami akong kasalanan pero huwag naman po sana sa ganitong paraan ako mamatay. Sa kahihintay na sumapit ang umaga, ay hindi niya namalayang nakatulog na siya. At nagising na lang matapos marinig ang tilaok ng manok mula sa kung saan. Nang mapagtantong umaga na ay marahan siyang nakiramdam sa labas ng silid. At nang masigurong wala na roon ang nanloob sa kanilang bahay, ay itinulak niya ulit ang aparador saka lumabas ng kwarto. Nagmasid-masid pa siya sa paligid hanggang sa makarating ng kusina. Napansin niya na malupa sa tapat ng lababo kaya lumapit siya roon at paghawi ng kortina nakita niya ang ilalim na meron ng hukay na kasyang isang tao. Para yung lagusan papunta sa kung saan. Doon rin niya biglang naalala ang naririnig na kalusko sa ilalim ng lupa. Na ito marahil ang dahilan. Sa takot ay inireport niya kagad sa kinauukulan ng tungkol sa bagay na ito dahilan para hindi siya makaalis kaagad. Dahil kailangan pa siyang kausapin ang kinauukulan tungkol dito. Kaya si Aling Vicky na muna ang nagbantay sa kanyang lolo sa ospital. Si Ginoong Tiago, ang pulis na nagatid noon kay Eros ang sumuri sa nasabing butas sa ilalim ng lababo. Nandun din si Kapitan Arnold at Konsehal Ivan para tumulong sa investigasyon. Kagabi po bago ako natulog, meron akong naririnig na ingay sa ilalim ng lupa. Nung mga nakaraang araw, madalas din po yung marinig ni Lolo Narciso, pati si Monchi. Monchi, yung lalaking sintu-sintu niya sa kapitbahay ninyo? Opo, Ninong Kap. Madalas po yun siya tuwing umaga. Lagi niyang sinasabi na meron siyang naririnig sa ilalim ng lupa. Nung una, hindi ko lang pinapansin tapos si Lolo na nga rin po. Napakiramdaman na rin niya sa mga paa niya. Hanggang sa pati ako na rin kagabi. At ayun na nga po, nung maalimpungatan ako kaninang madaling araw, nakita kong may nakatayo sa tapat ng pintuan ng kwarto ko. Kapitan,
Ganito rin yung nakita namin sa likod ng bahay nila Mang Tiburcio saka Aling Victorina. Mukhang may gumagawa ng daan sa ilalim ng lupa at pumapasok sa mga bakuran ng sityo ah. Sino naman tao magtsatsaga ng gumawa nun? Eh di, magnanakaw? Nirekomenda ni Ginoong Tiago na ilihim muna ang tungkol dito hanggang sa hindi pa nakasisiguro kung sino ang may gawa ng mga lagusan. Nagtungo rin sila sa bahay ng magkapatid na Marcelo para magtanong-tanong. Simula kasi ng aksidenteng kinasangkutan ay nagkaroon na ng hinala kay Eros ang nasabing pulis. Magkakasama silang apat na pupunta sa katabing bahay at kumatok. Bumungad sa kanila ang gwapong binata na walang suot na damit. Kaya baka sampeklat na natamo niya pagkatapos ng aksidente. Magandang umaga, Eros. Magandang umaga rin. Ginoong Tiago, kayo pala yan, Kapitan Arnold. Ano pong may paglilingkod ko? Eh magtatanong lang sana kami kung ayos lang sa'yo. Kung ayos ka lang. Oo naman, Kapitan. May problema ho ba? May nanloob kasi sa bahay nila Merina kanina madaling araw. Baka lang may napansin kang mga kahina-hinala dito sa paligid. Hindi mo ba kami papapasukin? Ay, oo nga pala. Pasensya na. Sige po, tuloy po kayo. Pagpasok ng apat ay nagmasid-masid kagad sa loob ng bahay si Ginoong Tiago at ganoon din si Konsehal Ivan. Si Kapitan Arnold at Merina naman ay nag-focus lang sa pakikipag-usap sa gwapong binata. Pero habang nakikipagpalitan ng salita si Eros, ay panay din ang sulyap niya sa pulis at konsehal. Nang madako sila sa kusina ay naabutan nila roon si Monchi na naglalaro. Huminto yun pagkakita sa kanila. Hello, Monchi. Hello, Ate Merina. Okay ka na ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung nahiya ka sa nangyari nung nakaraan, huwag ka mag-alala. Di naman ako galit sa'yo eh. Talaga? Oo. Salamat, Ate Merina. Habang nag-uusap sina Merina at Monchi ay patuloy naman sa pagsiyasat sina Ginoong Tiago at Konsehal Ivan sa loob ng bahay. Dahil doon ay napansin nila ang pintuang nakapadlak at magkakasunod na napatingin kay Eros. Anong meron dito sa kwarto na to? Bakit nakapadlak? Bodega namin yan. Kinandado ko talaga yan kasi madalas na maglaro dyan si Monchi eh. Ilang beses na rin siyang nakulong dyan kaya ganyan na ang ginawa ko. Pwede bang mabuksan para makita ni Sir Tiago kung anong nasa loob? Tama ba, Sir? Hindi ko na kasi alam kung nasaan yung susi niyan eh. Eh pwede naman sigurong sirain na yung padlock. Di po ba, Kap? At Sir Tiago? Kung wala ka namang tinatago dyan eh, papayag ka. Teka, anong ibig mong sabihin, Konsehal? Parang may dating ang mga sinasabi mo ah. Anong pinalalabas? Ikaw lang ang nakakaisip at nagsasabi niyan ha? Oo, tama na yan, Konsehal Ivan. Kung ayos lang ba sa'yo, Eros eh, pwede bang sirain natin ang padlock ng bodega para makita namin ang nasa loob? Hindi kagad nakakibo ang gwapong binata dahil alam niya rin sa sarili na meron nga siyang itinatago sa loob ng nakapadlak na silid. Habang nag-iisip ng idadahilan ay bigla na lang sumigaw si Monchi kasunod ng pag-alingasaw ng napakabahong amoy. Napatikip ang lahat ng ilong habang napapatingin sa binatang may deprensya sa pag-iisip. Kuya! Kuya! Uy, dumumi na ako! Pasensya na po! Baho! Natutop ng lahat ang bibig nang makita ang pagtagas ng dumi sa short ni Monchi. At ang di na nila nakayanan ay makakasunod silang lumabas sa likod ng bahay para makahinga ng maluwag. Napasok pa si Konsehal Ivan na hindi na nakayanan ang baho ng dumi. Humingi naman ng pasensya si Eros at naglinis muna ng kalat ng nakababatang kapatid habang naghihintay ang apat sa likod ng bahay. Nang mapatingin si Ginoong Tiago sa taniman ng gulay, doon ay napansin niya rin ang iba't ibang halaman na nagpapanatili ng magandang amoy sa paligid. Marami po talagang tanim na spider plant, English ivy, Boston fern, East lily, aloe vera at weeping pixie, Eros. Dumi po kasi ng hayop ang pataba niya dyan sa mga gulay at para hindi umalingaso ang amoy. Nagtanim siya ng mga yan.
Kaya pala kahit sa loob ng bahay maraming halaman. Si Boy halaman pala tong si Eros. Mukhang hindi naman epektibo yung mga halaman kasi umalingaso pa rin yung baho ng dumi ng kapatid niya. Huwag kang ganyan, Ivan. Nako, pasensya na. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ha? Natigil na sila sa pag-uusap dahil biglang nagring ang cellphone ni Ginoong Tiago. Matapos ang saglit na pakikipag-usap sa kabilang linya ay nagpaalam na siya kay Kapitan Arnold dahil sa importanteng gagawin. Dahil din tuloy doon ay nawala na sa isip nila ang tungkol sa nakapadlak na silid. Nakahinga naman ng maluwag si Eros dahil hindi na madidiskubre ang pinakatatago niyang lihim. Nagtungo na nga rin si Marina sa ospital para samahan at alagaan ang kanyang lolo Narciso. Hindi niya rin muna sinabi ang tungkol sa butas sa ilalim ng kanilang lababo dahil baka mas makasama pa sa matandang Ginoo. Kinabukasan, kinailangan na naman ng dalaga na umuwi sa sityo dahil meron siyang labada. Ayaw niya man din sanang iwan ng lolo pero ang matandang lalaki na mismo ang nagsabi na puntahan niya na ang trabaho. Kahit papaano rin ay nakampante siya dahil mababait naman ang nurse na nag-aasikaso. Lo, basta po kapag maaga ako natapos ngayon, dito ako didiretso. Pero kung inabot ka na naman ng hapon sa bahay ka na umuwi at umaga ka na magpunta rito. Sige po. Sa paglipas ng oras nang makabalik na siya sa sityo, ay tila normal naman ang lahat. Subalit nang makita niya ang police car ni Ginoong Tiago ay napaisip na naman siya. Ano na kayang nangyayari? Umandar din ang pagkatsismosa ng dalaga kaya lumapit siya roon hanggang sa makita si Mel na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang nanay. Doon nga ay napagalaman ni Marina na nagkaroon din ng butas hukay sa bakuran ni na Aling Vicky at mismo ang anak niya ang nakasaksi sa nilalang na lumabas doon. Nangyari daw ng mga bandang 5:00 ng umaga habang kinukuha ni Mel ang mga damitang pinatuyo kagabi sa kubo. Napansin niya ang butas hukay na noong una ay inakala niyang malaking bayawak lang ang nandun dahil sa nangingintab na kutis at mahabang kuko nito. Subalit nang lumabas ang nasabing nilalang ay nagulantang ang dalaga. Halos kasing laki raw kasi ng tao pero ang itsura ay parang ang bayawak. Habang pinagmamasdan nga ni Marina si Mel ay naramdaman niya ang takot dahil sa itsura ng mukha nun. Hindi niya ma-imagine ang sarili na kung siya ang makakita ng ganon ay siguradong baka mahimatay na siya. At nang mapagtanto niya na halimaw pala yun ay bigla siyang nangilabot dahil hindi pa natatakpan ng butas hukay sa ilalim ng lababo nila. Nahuli na po ba yung tinutukoy ni Mel? Hindi pa, Marina. Kaya kung maaari, wag muna kayong uuwi ng lolo mo sa bahay niyo. Doon na muna kayo sa bahay namin tumuloy. Sige po. Ano na pong nangyayari ngayon, Ninong Kap? Ang naiisip na plano ng mga kapulisan sa pangunguna ni Sargento Tiago, papasukin ang mga butas hukay na yon. Naniniwala kaming iisa lang ang patutunguhan ng nasabing lugar. Papasukin po? Hindi po ba masyadong delikado? At saka, sino naman po magbubuluntaryo na gawin yon? Isa ako sa voluntaryo, Marina. Hindi ba't sinabi ko na poprotektahan ko kayo ni Lolo Narciso? Siyempre, pati na rin ang buong sityo. Kaya handa ako magboluntaryo kasama si Sir Tiago. Ganun ba? O sige, mag-iingat kayo kung ganon. At saka, ano nga po palang klaseng nilalang yung nakita ni Mel na yon? Ngayon lang po ako nakadinig ng taong bayawak. Totoo po ba yun? Nagkatinginan lang ang lahat dahil wala ring nakakalam kung ano nga ba yun. Mabuti na lang ay dumating ang lolo ni Kapitan Arnold na si Tatang Clavio. Ipinaliwanag nga ng matandang lalaking Kuba at nakatungkod na ang tungkol sa nasabing nilalang. Nalaman nga ng lahat na ang taong bayawak na yun ay isang uri pala ng aswang na tinatawag na abwak. Ang aswang na abwak ay dalawang klase. Ang babae ay nagpapalit ng anyo bilang taong uwak at may kakayahang lumipad na parang isang ibon. Samantalang ang lalaki naman ay nagpapalit ng anyo bilang taong bayawak.
na may kakayahan namang magukay sa lupa na siyang ginagawa niyang lagusan para makapambiktima. Natakot ang lahat matapos yung marinig, lalo na si Mel na tila na trauma na sa nangyari. Inalo-alo lang ni Aling Vicky ang anak, habang si Merina naman ay kinakabahan na rin. Kung ganun, meron na po palang abwak dito sa atin, Kapitan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi namin hahayaan na mapahamak ang lahat ng nasa sityo. Ngayon din ay ipag-uutos ko na galugarin na ang mga nasabing butas hukay para mahuli na ang abwak na yon. At dahil maraming kaalaman si Tatang Clavio pagdating sa ganoong bagay, nagbigay siya ng suhestyon kung ano ang tama at dapat na gawin. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal, kaya nagdesisyon na si Merina na bumalik na muna sa ospital. Sa tingin niya kasi ay mas ligtas doon kung saan malayo sa kabayanan. Habang naglalakad papunta sa kanto ng sityo ay nakita ng dalaga ang sasakyan ni Eros. Huminto ito sa harap niya at inaya siyang sumabay ng binata sapagkat sa bayan din papunta ang magkapatid. Dahil sa pagkabigla at dala na matinding kasiyahan ay hindi na tumanggi si Merina. Tila ba nalimutan niya kaagad ang problemang kinakaharap ng sityo ngayon. Mabilis siyang pumasok sa sasakyan at kaagad na naupo sa tabi ng driver. Tikumbibig siya sapagkat ito ang unang beses na nakasama at nakatabi niya si Eros. Habang nagbabiyahe ay tahimik lang sila. Kahit si Monchi ay nakakapanibago dahil hindi yun nagsasalita pero pangiti-ngiti lang. Mas lalo lang tuloy nakaramdam ng pagkailang si Merina dahil parang ang weirdo ngayon ng magkapatid na Marcelo. Sa kakaisip ng kung ano ang maaaring mapagkwentuhan ay hindi na namalayan ng dalaga na nasa bayan na sila. Sa mismong tapat ng ospital ng bayan. Doon din kasi ang punta ng magkapatid para sa check-up ni Monchi. Salamat Pwede ka ba mamaya, Merina? Ha? Mamaya? Anong meron mamaya? Maghapunan tayo sa bahay. Magapunan? Sa inyo? Oh, tama ba ako ng pagkakarinig, Eros? Oo, Ate Merina. Tama po ang narinig mo. Gusto kasi nitong si Monchi na Sige, anong oras ba? kahit mga alas 8 na ng gabi. Ayos lang ba sa'yo yung ganong oras? Hindi ba masyado ng gabi yon? Kung di nyo kasi napapansin, may sitwasyon ngayon ng sityo. Nabaltaan nyo na ba yung tungkol sa abwak? Tila biglang nagiba ang ambiyan sa loob ng sasakyan matapos yung sabihin ni Merina. Sumeryoso kasing bigla ang mukha ni Eros habang sumusulyap-sulyap sa nakababatang kapatid. Ano yung abwak, Ate Merina? Oo nga, ano ba yun, Merina? Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag kasi hindi ko rin mapaniwalaan sa totoo lang. Kapon nga kasi di ba, may nanloob sa bahay tapos biglang nagkaroon ng butas sukay doon sa ilalim ng lababo namin. Nakakatakot nga eh. Ganon din yung nangyari sa bahay nila Mang Tiburcio, pati sa bakuran ni na Aling Vicky. Ang sabi, abwak daw ang may gawa nun. Ang sabi ni Tatang Clavio, isang uri raw yun ng aswang. Ano naman ang aswang? Wala yung Monchi. Pagpasensya mo niyang kapatid ko Ako, ayos lang. Kung totoo yung sinasabi mo, hindi pala matutuloy ang hapunan natin sa bahay mamaya. Ano sa tingin mo? Pwede naman nating ituloy kung ayos lang sa'yo. Oo naman. Saka sisiguraduhin kong ligtas ka sa bahay. Kung gusto mo ihatid kita sa bahay niyo pagkatapos natin kumain. O kung gusto mo, sa bahay ka na matulog. Tila nakaramdam ng kilig ang dalaga ng marinig yun, kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sumang-ayon na siya kaagad dahil alam niyang isang magandang pagkakataon na yon para magkaroon sila ng magandang simula ni Eros. Matapos silang makapag-usap ay umalis na si Eros. Labis naman ang tuwa ng dalaga dahil sa nangyari. Hindi niya talaga sukat akalain na aayain siyang kumain sa mismong bahay ng lalaking gustong-gusto niya.
Gumana na naman tuloy ang kanyang kalandian at tila naisip niya na inaaya na siyang makipag-date ni Eros. Kaya bago magtungo sa silid na kinaroroonan ni Lolo Narciso ay nag-ayos-ayos muna siya ng sarili. Kailangan maging maganda at mabango ako mamaya dahil sa wakas, inibitahan na rin ako ni Eros sa bahay nila. Ang tagal mo rin nakintay, Mirina. At ito na, mangyayari na. Ipinagpaalam nga niya kay Lolo Narcisong tungkol sa anyaya ni Eros. Pumayag naman ang matandang lalaki dahil hindi niya sinabi ang sitwasyon ngayon sa sityo. Mas nanaig pa rin kasi ang pagnanais niyang makasama sa hapunan ang lalaking matagal na niyang gusto. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay hindi na magkamayaw ang dalaga sa pag-aayos. Napapailing na nga lang ang Lolo Narciso niya dahil makailang beses na siyang nag-aayos ng buhok. Sa huli ay nilugay na lamang niya ang medyo curly na buhok at nagpabango siya ng matindi para umalingasaw at talaga namang namnamin ni Eros ang kanyang amoy. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya at lumabas na ng ospital kung saan ay sumakay na siya ng tricycle para mabilis makarating sa bahay ng mga Marcelo. Pagbukas ng pinto, bumungad si Monchi na masayang-masaya sa kanyang pagdating. Niyaka pa siya noon ng maipit na ginantihan niya rin. Salamat Ate Mirina sa pagpunta. Magandang gabi, Mirina. Pagpaling ng dalaga sa bandang kusina ay nakita niya nga roon si Eros na lumabas suot ang apron na tanging tumatakip sa hubad niyang katawan. Napanganga ang dalaga ng masilayan ng malulusog na kalamnan ng gwapong binata sa magkabilang braso. Para siyang natakab na mga oras na yon, lalo na nang tanggalin na ng binata ang apron. Lumuwa kasi ang namumukol na dibdib at mga abs noon. Napansin naman ng matipunong lalaki ang pagtitig ni Mirina kaya mas nag-flex pa siya ng katawan na tila ng aakit. Pero pinasabik niya lang din ang dalaga. Sandali lang ha, magbibihis lang ako. Monchi, sama mo na ang Ate Mirina mo sa hapagkainan. Opo, kuya. Hindi naman nakatugon kagad si Mirina. Napalunok laway lang siya sa mga nakikita. At pagkatapos ay dumiretso na nga sila ni Monchi sa hapagkainan. Paglipas ng ilang minuto ay bumaba na rin si Eros mula sa ikalawang palapag at pumwesto sa tapat ng babae. Mas lalong gumwapo ang binata sa suot nitong simpleng itim na polo kaya dahil doon ay napakagatlabi na naman ng dalaga. O tara, kain na tayo. Sige, kain na tayo. Yay! Kakain na kami! Tahimik na kumain ng 3 ng masarap na karning niluto at sariling recipe ng gwapong binata. Ninamnam talaga ng babae malasang putahin na tila ngayon niya lang nalasahan. Napakasarap naman itong karne. Parang ngayon lang ako nakatikim nito. Hindi siya baboy at baka eh. Ano ba klaseng karne ito? Tao! Ano? Tao? Oo ate, tao! Pagpasensya mo ng kapatid ko ha. Ang ibig niyang sabihin talaga tapa ng oso. Monchi, di ba? Sinabi ko na sa iyo na huwag mong sasabihin na tao kapag ito ang pagkain natin. Ay, sorry kuya, tapa pala ng oso. Yan kasi ang paboritong pagkain ni Monchi kaya binibili pa namin niya sa ibang bansa dahil wala namang oso dito, di ba? Nagsabi kasi ng doktor, mas makakatulong na mapakalma siya kung ibibigay sa kanya yung hilig niya, lalo na sa pagkain. Ganun pala. Buti sinabi mo agad dahil muntikan ko nang mailuwa yung kinakain ko. Pero hindi ba mahal ang oso? At saka, kinakain pala yun? Tapa ng oso? Ang yaman nyo pala, no? Mamahalin yun, di ba? Sakto lang naman. Pasensya ka na ulit ha. O sige na, ubusin na natin to. Hindi tuloy alam ni Mirina kung uubusin pa ang nakahain. Inisip na lang niya na tapa nga talaga ng osong kanilang kinakain kaya naubos niya na rin. Maya-maya pa pagkatapos magapunan ay tumulong si Mirina sa pagliligpit ng mga pinagkainan. At habang nasa kusina silang dalawa ni Eros, si Monchi naman ay nanonood lang sa sala kaya sinamantala ng dalaga ang pagkakataon.
Siya na mismo ang gumawa ng paraan para makaskor sa gwapong binata. Sinadya niyang lumapit sa lababo para kunwari ay tutulong sa paghuhugas na ginagawa ni Eros. Subalit ang totoo ay gusto niya talagang makatabi ang lalaki. Nang magdikit ang kanilang mga katawan, ay biglang nakaramdam ng kilig ang babae. Nagtaasan din ang kanyang mga balahibo dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman para sa binata. At ilang saglit pa ay bigla silang nagkatinginan. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa kanilang kalagitnaan habang ang mga mata nila ay nag-uusap. Kasunod noon ay hindi inaasahan ni Marina ang sumunod na mga nangyari. Ginawaran siya ni Eros ng matamis na halik. Dahil sa tuwa ay napapikit na lang siya at ninamnam ang labi ng kahalikan. Hanggang sa siya naman ang sunod na gumawa ng hakbang. Naisip ng dalaga na sa wakas ay natupad din ang matagal niya ng pinapantasya, ang maangkin ni Eros. Subalit biglang tumigil ang binata sa pakikipaghalikan kaya tila nakaramdam ng pagkabiti ng dalaga. Marina, doon tayo sa kwarto ko. Hindi pa man nakakatugon ay hinatak na ng makisig na lalaki si Marina papunta sa ikalawang palapag. Pagkapasok sa kwarto ay sinikil na kagad ng halik ni Eros ang binibini na pumasan sa kanya ng paharap. Nagpalitan na naman sila ng halik habang sabay na humahalinghing. Labis na nasiyahan si Marina sa mga nangyayari kaya napahawak ang isa niyang kamay sa ulunan ni Eros na patuloy sa kamunduhan. Pagkalaon ay binuhat siya muli ng lalaki at maginoong inihagis sa malambot na kama. Doon ay biglang natahimik si Marina sapagkat bumigat ang kanyang pakiramdam kasabay ng pamamanhid ng buong katawan. Anong nangyayari, Eros? Bakit hindi ako makakilos? Sa isang iglap ay hindi na nga siya makapagsalita at nang lingunin niya si Eros ay nakangiti na yun sa kanya. Nang maunawa ng nangyayari sa paligid ay kinumutan kagad siya ng matinding takot habang napapasigaw sa isip. Anong ginagawa mo sa akin, Eros? Bakit hindi ako makakilos at makapagsalita? Bakit namamanid ang buo kong katawan? Tapa ng oso? Anak ng katanghan naman oh. Sinong maniniwala sa tapa ng oso? Maliban sa iyo, Marina. Nagustuhan mo bang lasa ng karne ng tao? Ha? Nanlaki ang mga mata ng dalaga at mas lalong nahintakutan matapos niyang marinig ang mga sinabi ng gwapong lalaki. Ang kaninang maamong mukha ng binata ay biglang nag-iba at naging matalim ang mga titig ng mga mata noon habang nagtatanggal ng kasuotan. Kayo talaga mga babae. Pare-pareho lang kayo. Sinasamantalang pagkakataon para lang makuha ang lahat ng gusto nyo. Nagimbal si Marina sa narinig, kaya ang kaninang makamundo niyang pagnanasa ay napalitan kaagad na matinding pagkalito at takot. Hindi ba't ito ang gusto mo? Bago ko muna isakatuparan ng mga dapat nang gawin sa'yo. Sige, pagbibigyan ko muna ang gusto mo. Para naman kahit papano mamatay kang may ngiti sa labi. Naiiyak na minasda ng dalaga kung papaano puniti na matipunong binata ang kanyang damit at kasunod noon na isinakatuparan noon ang maitim na balak. Dahil sa pamamanhid ng buong katawan ay hindi mawari ni Marina ang mararamdaman kung masisiyan ba siya o matatakot dahil sa pagbabagong inaasal ni Eros. Matapos ang pananamantala ay kumuha ang lalaki ng mga perdible at isa-isang itinusok ang mga ito sa palibot ng dibdib ni Marina. Halos maghabol hininga ang dalaga nang masaksihan yun. Subalit hindi niya pa rin ramdam ang mga nagaganap kahit pa tumatagas na ang mga dugo sa bahaging yun. Nagsumigaw na lang siya at nagmamakaawa sa isip habang pilit na kinikilos ang katawan kahit na paralisado. Tama na, Eros. Ano itong ginagawa mo sa akin? Tigilan mo na to. Tama na, pakiusap. Tama na. Tulong, Diyos ko po. Mamamatay ako. Hindi pa roon natapos ang kawalanghiyaan na ginagawa kay Marina. Pagkatok ni Monchi ay kagad tong pinagbuksan ni Eros at nakita nga niya ang bunsong kapatid na may dalang sariwang karne ng tao. Kuya, ipatikim mo kay Ate Marina to. Sige na po.
Magandang ideya yan. Kinuha ni Eros ang sariwang karne ng tao na may dugo-dugo pa. Mas lalo namang nahintakutan si Marina dahil alam niya na ang mangyayari. At nang makita ng magkapatid na Marcelo ang reaksyon niya, ay tuwang-tuwa ang mga yon. Nang isubo na sa kanya ang nasabing karne, ay napayak na lang ang dalaga lalo na nang malunod niya yun. Ano, masarap ba, Marina? Kuya, anong oras mo siya ilalagay sa imbakan? Nagutom tuloy akong bigla. Kasunod noon ay bigla na lang siyang sinampal sa mukha ni Monchi bago lumabas ng kwarto. Mahilo-hilo ang dalaga pero pinilit niyang manatiling gising kahit ang totoo ay hindi na siya sigurado kung makakaligtas pa siya ng buhay. Maya-maya pa ay muling umalis sa kama si Eros at may kinuhang mga gamit sa kanyang aparador. Nang makita ni Marina ang mga posas ay pinilit niyang igalaw ang buo niyang katawan subalit hindi niya talaga kaya. Matindi ang epekto ng pampamanhid sa kanyang katawan kaya naluha na lang siya habang ipinoposas ng walang hiyang lalaki ang mga paat kamay niya sa bawat haligi ng kama. Sinundan niyo ng paulit-ulit na paghagupit ng gomang latigo sa buong katawan ng dalaga na hindi pa rin makasigaw dahil sa epekto ng kung anong gamot. Ganito ang ginawa ko sa huli kong biktima nito lang nakarang araw. Katulad mo, masyado rin siyang agresibo, kaya pinagbigyan ko gusto niya. At ngayon, katulad ng sinabi ko, ikaw naman ang pagbibigyan ko. Di ba, matagal mo nang gusto na may mangyari sa atin? Isang malakas na hagupit na naman ang tumama sa katawan ni Marina. Nang lumatay ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kaawa-awang dalaga, ay labis na natuwa si Eros. Dinilaan niya pa ang bawat parte sa katawan ng dalaga na naratayan ng pasa at sugat. Pagkatapos ay muli na naman niya itong pinahirapan. Napakislot ng marahan si Marina pero hindi pa rin siya makagawa ng ingay. Lubos na ang pangamba niya sapagkat hindi niya lubos akalain na ganitong klase ng tao ang lalaking hinahangaan niya ng sobra. Napasigaw na lang siya ulit sa isip at dumulog sa Diyos na makaligtas sa kahayupan na yon. Kung ano-ano na kasi ang masasamang bagay na pumapasok sa kanyang isip gawa ng sobrang takot. Hindi ko naman talaga gustong gawin ang bagay na to eh. Hindi ko intensyong mandukot ng mga kababaihan. Pero sila na pupumilit sa akin para gawin ko to eh. At dahil na rin sa kinakailangan, naisip ko ring nakatulong na ako sa mga kagaya mong makakating babae. At sa kabilang banda, nakatulong din kayo sa amin ng kapatid ko. Hinimas-himas niya ang pisngi ng luhaang dalaga bago kurtin ang pisngi nito ng sobra. Binitiwan niya lang yon ng pulang-pula na. At dahil tapos na ako sa'yo, oras na. Mula sa isang maliit na tukador ay kinuha niyang isang ineksyon saka isinalin doon ng isang uri ng likido. Pagkatapos ay binusalan niya ang bibig ni Marina bago itinarak sa liig ang ineksyon. Pagsapit ng higit 5 minuto ay paunti-unti nang naigagalaw ng dalaga ang kanyang katawan dahil sa itinurok sa kanya. Subalit dahil din doon ay isa-isa na niyang nararamdaman ang kirot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga ratay at pasa ng maliit na gomang latigo at ang mga pardibli sa palibot ng kanyang dibdib. Lahat ng sakit na yon ay nananalaytay na sa kanyang katawan. Kahit nanghihina pa, ay humiyaw nang humiyaw si Marina, subalit dahil may busal ang bibig ay hindi rin naman yon naging epektibo. Nagkakawag siya pero dahil din sa nakaposa sa mga kamay at paa kaya hindi rin naman siya makakawala. Natutuwa lang siyang minasdan ni Eros na habang unti-unti siyang kinakalagan. Nang tuluyan ng matanggal ang posas ay pinilit niyang tumakbo pero dahil sa panghihina ay dumaus-us lang siya sa sahig. Nilapitan siya na matipunong lalaki at hinawakan sa buhok kaya nagsisigaw siya. Tulong! Natigilan na siya matapos na masikmuraan sa tiyan. Sumuka na lang siya ng sumuka habang mas lalong nanghihina. Sige, sumigaw ka na sumigaw! Eros, pakuha mo na ako. Ano ba itong ginagawa mo? Tama na ang kayupan mo.
Pakawalan mo na ako pakiusap. Hindi ako magsusumbong, pangako. Magtigil ka! Malakas na sampalang iginawad ng walang hiyang binata na sinundan ng pag-untog sa kanya sa sahig ng 3 ulit. Halos panawa ng ulirat si Merina sa tindi ng pananakit sa kanya, pero wala naman siyang magawa. Ganyan ang mangyayari sa mga kagaya mo, mahaharot! Baliw ka na. Matagal na akong baliw, Merina. Ngayon mo lang nalaman? Pagkasabi niyo ay sinikmuraan niya ang dalaga na nawala na ng malay tao. Nasa kalagitnaan ng hating gabi ay nagising si Merina matapos muling maramdaman matinding kirot ng katawan. Napatihaya siya at mas lalong ininda ang sakit. Nang makasandal na sa isang gilid, ay sa kanya iginala ang paningin. Madilim at may malansang amoy ang paligid. Nang masanay na ang kanyang mga mata, ay napagtanto niyang tila nasa ilalim lang siya ng bahay. Nasa basement nila ako. Ito siguro yung nakapadlock na pilit ipinabubukas ni Ivan nung nakaraan. Kailangan ko makalis dito. Sakit! Napahawak siya sa dibdib ng masagi yun. Nang maalala niya ang ginawa ni Eros ay kinapa niya ang palibot nito at isa-isang tinanggal ang pardibling nakalagay doon. Tiniis niya ang sakit at pagkalaon ay pinigil niya ang pagdurugo gamit ang natitirang damit sa katawan. Maya-maya pa ay kumapaka siya sa dilim hanggang sa may maaninag na liwanag mula sa isang lagusan. Napasiksik siya sa isang gilid dahil sa takot. At habang lumiliwanag ang paligid, ay ganoon na lang ang gulat niya nang makitang ilang bungo at bangkay na tila kinakain na ng mga ugat at lupa. Nagimbal pa siya na makitang 2 pang katawan ng tao na tila ilang linggo pa lang namamatay. Hindi yun inuuod pero puno ng tapyas ang iba't ibang parte ng katawan na parang sadyang hiniwaan. Nakilala niya rin ang isang babae na nakita niyang kasama noon ni Eros sa sasakyan ng maaksidente. Natutop niya ang bibig hanggang sa merong umatak sa kanya na labis niyang ikinatakot. Sabi ko na nga ba, nandito kami rin eh. Pagkarinig pa lang ng dalaga sa boses ni Konsehal Ivan ay tumagas na kagad ang kanyang mga luha. Humarap siya rito at napayakap ng maigpit habang tahimik na napapahagulgol. Inalo naman siya ng binatang konsehal at ang mapagtantong wala siyang suot na pang itaas ng damit ay pinagjakit siya noon. Tana, ligtas ka na. Huwag ka mag-alala. Nandito kami ni Sir Tiago at ang iba pa para iligtas ka. Halika, sumunod ka sa amin. Natigilan na sila saglit dahil isang malakas na dagundong ang narinig nila mula sa itaas. Umuga pa at naglaglagan ng ilang kalupaan kaya pare-pareho silang napapikit para hindi mapuwing. Sinundan pa yun ng tunog ng mga baril at sigawan mula sa ibabaw nila. Hindi man nakikita ni Merina ay alam niyang boses yun ni Eros at Monchi na tila nakikipagsagupa kung kanino. Ano nangyayari doon? Nasaan ba tayo, Ivan? Naalala mo yung pinto na nakapadlock sa bahay ng mga Marcelo? Dito yung kumukonekta. Sinasabi ko na nga ba eh. Pati yung mga butas sukay sa ilalim ng lababo nyo, sa bahay ni Mang Tiburcio at bakuran ni Aling Vicky. Dito yung lahat konektado. Kung ganon, Oo, ang magkapatid na yon, mga abwak sila. At ngayon, nilulusob na sila ng mga kapulisan natin sa tulong ng mga kakilala ni Tatang Clavio at ng mga albularyo. Siguradong mapapatay na ang hayop na mga may gawa nito sa'yo. sila rin yung mga dumudukot ng mga tao. Yun yung iba nilang biktima, oh. Nang makita yun ni na Konsehal Ivan at Ginoong Tiago, ay nahabag na lang sila sa mga kaawa-awang biktima ng mga abwak. Hayop talaga yung Eros na yan. Noon pa man iba na talaga ako tungkol dyan eh. Tingnan mo naman ang ginawa niya sa'yo. Sinabi ni Lolo Narciso na pupunta ka sa Eros na yan bago ka mawala ng 2 araw. Ha? 2 araw? Oo, 2 araw ka nang nawawala at 2 araw na rin na nag-oobserba ang mga taga-sityo sa magkapatid na Marcelo. Naudlot na sa pagsasalita ang binata dahil umuga na naman ang buong lugar. Pinayuan na sila ni Ginoong Tiago na umalis na. Eksakto rin kasi na nagdatingan ng 3 pang pulis bilang backup. Saka na natin ituloy ang usapan. Dapat makalis na tayo dito habang nagsasagupan pa sila sa taas.
Sinundan na nila ang butas hukay hanggang sa makalipas ang higit 10 minuto ay lumabas sila sa bakuran ni Aling Vicky. Nakahinga na nga ng maluwag si Marina nang masiguro na ligtas na siya. Aling Vicky! Aling Vicky! Tulong po! Nandito si Marina, oh! Nailigtas na po namin siya! Paglabas ng ginang sa bahay ay gano'n na lang ang pagkagulat niya nang makita ang kaawa-awang itsura ni Marina. Napa-sign of the cross pa siya bago lumapit sa kanila. Diyos ko po, mabaging langit, Santissima, Marina, ano nangyari sa iyo? Babae ka. Buti naman at ligtas ka. Diyos ko, salamat po talaga, Panginoon ko. Aling Vicky, ang lolo ko po. Ayos lang si Mang Narciso. Nandun siya kay Kapitan ngayon. Anong ginawa sa iyo ng hayop na yon? Sabi ko naman sa iyo huwag ka magtitiwala sa demonyong yan. Mabuti naman po't ayos na po si lolo. Natigilan na ang lahat matapos makarinig ng pagsabog mula sa hindi kalayuan. Pero nasisiguro ni Marina na banda sa kanila ang pagsabog na yon. Naging alerto ang lahat. Ang mga pulis na nandoon ay nagtipon-tipon habang sina Aling Vicky at Marina ay pumasok muna sa loob kasama ni Konsehal Ivan. Hindi nga iniwan ng binatang dalaga na akay-akay niya pa rin. At ilang saglit pa nga ay nakita na nila lahat mula sa himpapawid ang isang malaking ibon. Hindi nila alam kung ano yon. Mabuti na lang ay kaagad dumating ang sasakyan ni Kapitan Arnold. Kasama pa ang ibang pulis na rumisponde. Nang nasa tapatan ng bakuran ay sumigaw ang punong sityo habang nakaturo sa malaking ibon na nasa himpapawid. Hindi ibon ang isang yon! Abak yan! Barilin niya! Barilin niya! Sabay-sabay ngang nagtutok ng mga baril ang mga pulis at magkakasabay nilang pinaputokan ng aswang. Umiwas-iwas pa to pero makailang beses ding natamaan kaya umigtad-igtad yon sa damuhan banda. Meron kasing espesyal na pulbura ang bala ng mga baril laban sa aswang, kaya hindi naghihilom ang sugat ng abwak. Pagsenyas ng kapitan, ay sabay-sabay na huminto ang mga pulis pero nanatili silang nakatutok sa damuhan at alerto sa paligid. Si Marina naman, habang pinagmamasdan ng mga nagaganap sa bintana, ay tila naninikip na ang dibdib dahil sa kirot ng katawan at dami ng dugong nawala. Hindi alam ng dalaga kung makakayanin niya pa itong mga nangyayari. Kaya yumakap na lang siya bigla kay Konsehal Ivan na nagulat. Oh, ayos ka lang, Marina. Dapat madala na natin siya sa ospital ng bayan. Hindi po tayo makakalis dito habang buhay pa ang abwak. Bago pa matapos ang binatang konsehal sa pagsasalita, ay sumulpot na nga sa damuhan ng kakaibang abwak. Matipuno ang katawan nitong makintab. Ang ulo ay mukhang bayawak at merong pakpak na malauwak. Para tong pinaghalong uwak na bayawak. Duguan at iika-ika tong naglakad papunta sa kanila habang ang mga mata ay nanlilisik. Kitang-kita ang galit sa mukha nito na handang pumatay ng kahit na sinong tao. O walang iya kayo! Pinatay niyo ang kapatid ko! Kaya iisa-isahin ko rin kayong lahat! Papatay ko kayong lahat at wala ko ititira sa sityo na ito! Ang lakas ng loob mong animal kang abwak ka! Etong sa'yo! Pagkasenyas ng punong sityo ay nagpaputok na naman ng mga pulis. Lumipad na naman si Ero sa himpapawid kahit sugatan na ang kaliwang pakpak. May mga pagkakataong naiiwasan niya ang bala pero mas maraming beses na natatamaan siya. Nang muling umiktad ay galit na galit siyang tumayo at matapang na sumugod. Bago niyo pa ako mapatay, ubos na ang mga bala niyo! Uunahan ko na kayong... 3 beses siyang nasapol ni Konsehal Ivan sa dibdib, kaya napaluhod siya. Nang akma na siyang tatayo ay nagpaputok na naman si Ginoong Tiago na tumama sa kanyang tuhod. Sinundan pa yun ng isa pang pulis na tumaga sa kanyang pakpak, kaya napahayaw siya ng husto. Papatayin ko kayo! Tuluyan ang natumba ang abwak pero nagpumilit pa rin tong makalaban kahit duguan at gumagapang na lang. Papatay ko kayong lahat! Magkakasunod siyang pinaputukan ni Kapitan Arnold sa likod dahilan para hindi na siya makagalaw ng tuluyan.
Bumulwak na rin ang itim na dugo sa kanyang bibig habang tila may inaabot sa kawalan. Walang emosyon na lang na pinagmasdan ng lahat ang wala ng laban na abwak na unti-unting bumabalik sa anyong tao. Bakit niyo pinatay ang kapatid ko? Wala siyang kinalaman dito. Nang marinig yun ni Merina, ay nagpaalalay siya kay Konsyal Ivan na lumapit sa naghihingalong aswang. Nang nasa tapat na sila ni Eros ay hindi alam ng dalaga kung kaaawaan ba niya o kasusuklaman ng lalaking minsan niyang pinagtuunan ng pansin at minahal. Merina, pinatay na nila si Monchi. Inosente siya. Hindi ang mga taga-sityo ang pumatay kay Monchi. Ikaw mismo, Eros. Ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Alam kong mabait siyang tao pero ginawa mo siyang halimaw. Ikaw ang pumatay kay Monchi. Katulad namin, biktima mo rin siya. Monchi, patawad. Tuluyan nang nalugutan ng hininga si Eros at nang makita naman yun ni Merina ay umikot na ang paningin niya bago siya mawalan na naman ng malay tao. Mabuti na lang talaga ay nasalo siya ni na Aling Vicky at Konsyal Ivan. Makalipas ang 2 araw pagkagising ng dalaga ay nasa harapan niya bandang kanan si Lolo Narciso habang nasa kaliwa naman niya si Aling Vicky at Konsihal. Ligtas na rin ang lagay niya mula sa kamatayan kaya tuwang-tuwa ang lahat. Ilang saglit pa ay dumating din doon si Kapitan Arnold para kumustahin ang dalaga. Ibinalita rin sa kanya ng punong sityo na kaya pala nagtatanim ng gulay si Eros pati na mga halamang nagtataboy ng masasangsang na amoy ay dahil sa ilalim nga ng taniman iniimbak ang mga nadudukot na biktimang babae. Ang mga yon ay pinapakain niya ng paunti-unti kay Monchi sa tuwing sinusumpong to. At dahil sa nagtatrabaho sa funeraria, kaya may mga kagamitan si Eros para ma-preserve ang mga bangkay at hindi masyadong mamaho bukod sa mga halaman. At dahil sa narisolba na ang mga problema, ay naging maayos na ulit ang buong sityo. Isinara nila ang mga lagusang ginawa ng abwak at sinunog din ang mismong bahay ng magkapatid na Marcelo. Hindi nagtagal, ay nagpatuloy sa panliligaw si Konsyal Ivan kay Merina na makalipas ang 3 buwan ay sinagot din ng dalaga. Teka, tayo na ba talaga? Oo nga, sinasagot na kita. Mahal kong Ivan. Baka naman napipilitan ka lang ha? Hindi Ngayon ko lang kasi na-realize na yung mga katangian pala na hinahanap ko sa isang lalaki patagal ko nang nakikita sa iyo pero hindi ko lang pinapansin noon. Ngayon, pansin na pansin ko na yon. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa kabila ng lahat tinuloy mo pa rin ang panliligaw mo sa akin. Siyempre, mahal na mahal kita eh. Mahal din kita. Maghahalika na sanang dalawa kaya lang ay biglang nakita ni Merina ang tuta ni Aling Vicky na nahulog sa kanan. Sumunod na naman kasi ito sa ginang nabibili sa tindahan. Aling Vicky! Yung tuta mo nahulog sa kanal! Wakas!